Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pamilya. Mga kapatid, hindi lahat ng magkakadugo ay tunay na magkakalapit ang puso. May mga magkakapatid na halos hindi na nag-uusap. May mga magulang at anak na matagal nang may tampuhan. May mga pamilyang magkakasama sa iisang bahay, ngunit magkakalayo ang loob. Samantala, may mga taong hindi naman natin kadugo, ngunit naging tunay na kapatid sa oras ng pangangailangan. May mga kaibigang naging pamilya. May mga taong nakatagpo natin sa simbahan na naging sandigan sa ating pananampalataya. Dito natin napagtatanto na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo. Nabubuo rin ito sa pagmamahalan at sa iisang layunin. Marahil ito ang nais ituro ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kay San Mateo, habang nagsasalita si Jesus sa napakaraming tao, may dumating na balita. Naroon sa labas ang kanyang ina at ang mga kamag-anak, kanyang mga pinsan. Nais siyang makausap. Natural lamang na isipin nating titigil si Jesus upang salubungin sila. Ngunit sa halip, tinanong niya, "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siya kong kapatid, kapatid na babae at ina." Sa unang tingin, tila ba binabaliwala ni Jesus ang kanyang sariling pamilya? Ngunit hindi ito ang kanyang ibig sabihin. Hindi niya minamaliit ang kahalagahan ng pamilya. Sa katunayan nga, siya ang unang tumupad sa ika-4 na utos na igalang ang ama at ang ina. Ang ginagawa niya ay pinalalawak ang kahulugan ng pamilya. At dito natin matatagpuan yung salitang nais banggitin, bigyang diin ng ating ebanghelyo, pamilya. Napakahalaga ng pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi lamang ang dugong dumadaloy sa ating katawan ang bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Higit sa lahat, ang ating pagsunod sa Diyos ang nagiging buklod ng isang tunay na espiritual na pamilya. Napakaganda ng halimbawa ni Maria. Hindi siya naging dakila dahil lamang siya ang ina ni Jesus ayon sa laman. Naging dakila siya dahil una niyang sinabi, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Siya ang unang tumupad sa sinabi ni Jesus. Ginawa niya ang kalooban ng Ama. Kaya siya ang unang naging tunay na alagad. Ganito rin ang paanyaya niya sa ating lahat. Hindi sapat na sabihin natin,
ako'y Katoliko, sarado, minsan doble kandado pa. Hindi sapat na magsimba tayo tuwing linggo, bagamat mahalaga ito. Hindi sapat na magkaroon tayo ng devotions, mahalaga din po yun. Pero ang tanong ay, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Dahil dito nasusukat ang tunay na pagiging kabilang sa kanyang pamilya. May isang mahalagang katotohanan sa ating ebanghelyo ngayon. Ang simbahan ay hindi lamang isang organisasyon. Ang simbahan ay isang pamilya. Isang pamilya kung saan ang Diyos ang siyang ating Ama. Si Kristo, ang ating kapatid, ang ating kuya at Panginoon. At tayong lahat ay magkakapatid. Kaya kapag may nasasaktan sa simbahan, nasasaktan din ang buong pamilya. Kapag may naliligaw, tungkulin nating hanapin siya. Kapag may nangangailangan, tungkulin natin tulungan siya. Kapag may nagkakasala, tungkulin nating akayin siya pabalik sa Diyos. Ganito ang tunay na pamilya ng Diyos. Hindi perpekto, ngunit nagmamahalan. Hindi walang problema, pero hindi sumusuko sa isa't isa. Marahil ay may mga pagkakataong pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Pakiramdam natin wala tayong karamay. Pakiramdam natin iniwan tayo. May mga pagkakataong tila hindi tayo naunawaan ng sariling pamilya. May mga pagkakataong tila walang nakakaintindi sa ating pinagdaraanan, maging sa ating pananampalataya. Ngunit ipinapaalala ni Jesus ngayon, meron kang pamilya. Yan ang pamilya ng Diyos. Isang pamilyang hindi nakabatay sa apelyido, hindi sa dugo, hindi sa angkan, kundi sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga ito yung pinakamagandang punto ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Madalas nating iniisip na ang pagiging malapit kay Jesus ay nakasalalay sa ating pisikal na relasyon sa Kanya at mga pisikal na gawain na magpapakilalang tayo ay connected sa Kanya. Kung nabuhay lamang sana tayo noong panahon niya, kung nakita lamang natin siya, kung nahawakan lamang natin siya, ngunit ipinakikita ni Jesus na may mas malalim na paraan upang mapalapit sa Kanya. At sabi niya, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nagiging bahagi ng Kanyang pamilya. Ibig sabihin, kahit hindi natin siya nakikita ng ating mga mata, maaari tayong maging tunay na malapit sa Kanya at maging bahagi ng pamilya niya. At bawat araw ay pagkakataong patunayan ang ating pagiging kabilang sa Kanyang sambahayan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, sa ating katapatan, sa ating pagpapatawad, sa ating pagmamahal, sa ating pagsunod sa Kanyang salita, pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa araw na ito, mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na tanungin ang ating sarili. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagiging miyembro, kabahagi ng pamilya ng Diyos? Hindi lamang po ito pribilehiyo. Isa rin po itong pananagutan. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging dahilan ng pagkakaisa, hindi ng pagkakawatak-watak, ng pag-ibig at hindi ng galit, ng pagpapatawad at hindi ng paghihiganti. Kaya nga po tandaan natin ang isang salitang itong napakahalaga, pamilya. Pamilya, at tayong lahat ay kabahagi ng pamilya ng Diyos na tumutupad sa Kanyang kalooban. Kapag pinili natin gawin ang kalooban ng Ama araw-araw, hindi lamang tayo nagiging mabubuting tao.
tayo rin ay nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Nagiging tunay na kapatid ni Kristo. At nagiging tunay na bahagi ng isang pamilyang ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa mundong ito, kundi nagpapatuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pag nilayan natin at tanungin natin ang ating mga sarili, sa ating pang-araw-araw na buhay, paano natin na ipapakita na tayo ay tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos? Ang ating mga salita, desisyon at pakikitungo ba sa iba ay nagpapakita na ginagawa natin ang kalooban ng Ama? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong paanyaya na maging bahagi ng iyong banal na pamilya. Turuan mo kaming gawin ang kalooban ng Ama sa bawat araw ng aming buhay. Naway ang aming puso ay maging bukas sa pagmamahal, pagpapatawad at paglilingkod upang sa pamamagitan ng aming buhay ay maranasan ng iba ang init ng iyong pamilya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.